Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong ulat ng lagay ng panahon ngayong Martes, July 22, 2025. Dalawang low-pressure area ang sabay nating binabantayan ngayon sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Parehong nasa silangan ng bansa at ayon sa mga eksperto, may posibilidad na ang isa sa mga ito ay maging ganap na bagyo anumang oras. Habang pinagmamasdan ang kilos ng mga sistemang ito, nananatili pa rin ang epekto ng southwest monsoon na siyang pangunahing nagpapalakas ng ulan sa malaking bahagi ng bansa. Kung gusto mo naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Ayon sa ulat ng Pag-asa ngayong umaga, ang unang low-pressure area ay matatagpuan sa layong 1,140 kilometers silangan ng Central Luzon. Ang ikalawa naman ay mas malapit sa bansa at nakita sa layong 370 kilometers silangan ng Calayan, Cagayan. Habang ang dalawang sistemang ito ay patuloy nating sinusubaybayan, ang southwest monsoon ay nananatiling aktibo at siyang nagpapalakas ng ulan sa mga rehiyon sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil sa epekto ng southwest monsoon, asahan na ang mga lugar tulad ng Metro Manila, buong Calabarzon, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan at Occidental Mindoro ay makakaranas ng malalakas na pag-ulan o monsoon rains. May banta ito ng mga pagbaha at landslides lalo na kung magpapatuloy ang pagbuhos ng ulan. Sa kabilang banda, sa mga probinsya ng Benguet, Tarlac, Marinduque at Oriental Mindoro, inaasahan ang occasional rains na maaari ring magdulot ng baha lalo na sa mga mabababang lugar. Samantala, magiging maulap ang kalangitan sa buong Cagayan Valley na may mga pag-ulan dahil sa trough o buntot ng isa sa mga low-pressure system. Sa mga lugar naman sa Visayas, nalalabing bahagi ng Luzon, Zamboanga Peninsula, Bangsamoro Region, Soc-Sargen at Davao Region, may tsansa rin ng mga biglaang pag-ulan na dala pa rin ng southwest monsoon, habang sa natitirang bahagi ng Mindanao, partly cloudy to cloudy skies ang inaasahan na may posibilidad ng mga isolated thunderstorms na maaaring magdulot ng flash floods o pagguho ng lupa sa mga bulubunduking lugar. Ayon sa rainfall forecast ng Pag-asa ngayong umaga, inaasahang makakaranas ng 100 hanggang 200 millimeters ng ulan ang Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Habang nasa pagitan ng 50 hanggang 100 millimeters naman ang posibleng dami ng ulan sa Pangasinan, Tarlac, Laguna at Quezon. Para sa bukas, July 23, mataas pa rin ang inaasahang ulan sa Metro Manila, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro na maaaring umabot muli sa 100 hanggang 200 millimeters. Sa mga lugar gaya ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras at Negros Occidental, nasa range na 50 hanggang 100 millimeters ng ulan ang inaasahan. Pagsapit naman ng Thursday, July 24, posible pa rin ang malalakas na pag-ulan sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro na maaaring tumanggap ng 100 hanggang 200 millimeters na ulan, habang 50 hanggang 100 millimeters naman ang inaasahang ulan sa Metro Manila, Apayao, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Masbate, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Aklan at Antique. Ayon naman sa mga international weather models gaya ng European Center, ipinapakita sa forecast na may posibilidad na magsanib o maghilahan ang dalawang low-pressure area sa silangan at kung mangyari ito, magiging isa lang ang magiging ganap na bagyo. Kapag naging tropical depression na ito, papangalanan siyang Dante. Ipinapakita rin ng parehong mga modelo na ang magiging direksyon ng sistemang ito ay patungong hilaga, kaya't posibleng hindi ito tumama ng direkta sa kalupaan, pero malaki pa rin ang epekto nito sa southwest monsoon. Bukod pa rito, may isa pang posibleng low-pressure area na mabubuo sa kanlurang bahagi ng bansa at isa pa sa silangan na mas malayo sa Philippine Area of Responsibility. Kung ang sistemang ito sa kanluran ay mabubuo bilang ganap na weather disturbance,
disturbance, posible rin itong magpalakas ng habagat at magdulot ng mas matinding pag-ulan. Muli ang southwest monsoon ang pangunahing dahilan ng mga pagbaha at malalakas na pag-ulan sa kasalukuyan, kaya't pinapayuhan ang lahat na manatiling alerto at makinig sa mga susunod na update. Mahalaga ang patuloy na pag-monitor sa mga ulat ng panahon para sa inyong kaligtasan. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.